Ayan, sa mapagpalang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig ng salita ng buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga feedback pastors. Good morning sa inyo pong lahat. At salamat sa Panginoon dahil tayo po yung nabigyan ulit ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos ngayong umaga. Salamat din po dahil merong ganitong programa kung saan tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos ngayong umaga at nagbibigay ng kalakasan spiritual sa atin. So ngayong umaga mga kapatid ay bago tayo patuloy dito tayo sa ating text, Luke chapter 2 verse number 10 and 11. Luke chapter 2 verse 10 and 11, then after tatalon tayo sa Matthew 1:21 po. So Luke chapter 2 verse number 10 and 11 sabi, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people." And verse 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Matthew 1:21, sabi ng Bible, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." From their sin. So, ang pamagat ng ating pong mensahe sa umagang ito, mga daan upang magkaroon ng makabuluhang Pasko. Ways to have a meaningful Christmas. Tayo po na yung manalangin bago tayo magpatuloy sa ating pong devotion sa umagang ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong pong salita. Maraming pong salamat po Diyos at sa ganitong pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang magbahagi muli ng inyong pong mga salita. Lord, pagpalain niyo po ang mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Panginoon, maging pagpapala po ito sa bawat isa, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang kapayapaan, Jerusalem, ang kaligtasan po ng mga Hudyo. Tatasan mga kasalanan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so muli magandang umaga po sa ating lahat. So ating pong binasa, dito po sa binasa natin, sabi ng Bible, sa verse 10 and 11 ng Luke chapter 2. "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people." Sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang nasa buong bayan." Verse number 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Hesus Kristo, o Panginoong Hesus Kristo. Matthew 1:21, sabi ng Bible, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." At siya ay ang mga anak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, ilang araw na lang, Pasko na mga kapatid, mga kaibigan. Ilang araw na lang at Pasko na, at maraming tao ang masaya tuwing Pasko. Amen? Maraming tao masaya tuwing Pasko. Pero pagkatapos ng selebrasyon ay balik ulit sa dating buhay. Pagkatapos ng selebrasyon ng Christmas, maraming tao masaya, maraming taong busy, maraming taong nagsa-celebrate, maraming tao kung ano-ano mga ginagawa kapag Christmas, kapag Pasko. Pero after ng Christmas ay balik ulit sa dating buhay. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang Pasko ay nagiging meaningful. Ang Pasko ay nagiging meaningful hindi dahil sa regalo. Ang Kapaskuhan o ang Christmas ay nagiging makabuluhan hindi dahil sa mga regalo, kundi dahil sa tamang relasyon sa Panginoon. Amen? Hindi dahil meaningful ang Christmas ko. Bakit? Kasi nakatanggap ako ng magandang regalo, nagkaroon ako ng maraming pera, sana all, Pero hindi po meaningful, magkakaroon ng isang makabuluhang Christmas, magkakaroon ng isang makabuluhang Kapaskuhan kung ang sentro ng ang Pasko ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi po regalo. Hindi dahil sa mga regalo, kundi dahil sa tamang relasyon sa Panginoong
Hesus Kristo. So paano magkaroon ng meaningful Christmas? No? How to meaningful o paano maging kabuluhan? Magkaroon ng maging kabuluhan o magandang kabuluhan yung pagse-celebrate ng Christmas o ng Kapaskuhan. Number 1, center Christmas on Christ. Isentro ang Pasko sa Panginoon kay Kristo. Isentro ang Pasko sa Panginoon. No, sabi ng Bible sa Luke chapter 2 verse 11, sapagkat pinanganak sa inyo ngayon ang isang tagapagligtas, si Kristo, no, na Panginoon. Dapat po natin malaman na ang Pasko ay hindi tungkol sa tradisyon kundi sa tagapagligtas. Dapat po yan malaman ng maraming tao na hindi po tungkol sa tradisyon ang Kapaskuhan kundi sa tagapagligtas. Maganda na may selebrasyon. Amen? Masaya may selebrasyon. Pero mas maganda na mag-celebrate ng mayroon transformation sa buhay. Amen? Maganda yung nagse-celebrate ka. Pero mas maganda yung merong kang pagse-celebrate na merong transformation. Hindi yung Kristiyano ka na, baka ngayong Kristiyano ka na, ba, pagdating ng Kapaskuhan, laklak ka ng alak, ba, inom ka rito, inom ka ron. Walang pagbabago. Pagkatapos ng Christmas, pagkatapos ng Pasko, balik ulit sa dating buhay. Amen? So, maganda mga kapatid, nagse-celebrate tayo ng Kapaskuhan na mayroong transformation sa buhay, no, ng buhay, no? Ibig sabihin mga kapatid ay ang Panginoon ang sentro, no? Dapat ngayong Kapaskuhan hindi ang regalo, hindi ang tradisyon, hindi ang mga Christmas tree, Christmas light ang simbolo, o hindi yan ang sentro ng Kapaskuhan, kundi ang sentro ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. No? Dapat ang Panginoon ang sentro ng Kapaskuhan, center Christmas on Christ. Para magkaroon ng kabuluhan, magandang kabuluhan o meaningful ang Christmas, dapat yung ating pong isentro ang Pasko, no? Isentro ang Pasko kay Kristo. Amen. Ibalik ang tunay na diwa ng Pasko. Isentro ang puso sa Panginoon, mga kapatid. Para maging meaningful yung Christmas mo, para maging meaningful yung Kapaskuhan mo, isentro mo ang iyong puso sa Panginoon. Amen? Dahil kung hindi nakasentro, kung hindi si Kristo ang sentro ng Pasko, empty ang celebration. Tama po yan. Kung hindi si Kristo ang sentro ng sentro ng Kapaskuhan mo, hindi si Kristo ang sentro ng Pasko, empty ang celebration. Walang halaga. Kulang. Walang saysay ang selebrasyon na iyong ginagawa. Bakit? Hindi kasi ang Panginoon ang sentro. No, kung bakit merong Christmas, bakit merong Pasko? Dahil sa Panginoong Kristo na siyang isinugo, na siyang isinilang, na siyang ibinigay, na siyang pinakadakilang regalo sa sanglibutan. Walang ibang pinakadakilang regalo kundi si Kristo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? So maganda yung nakakatanggap ka ng regalo. Masaya yun. Pero hindi po yun ang pinakasentro dapat ng buhay natin, kundi si Kristo. Amen? Dahil si Kristo ang sinugo, si Kristo ang ibinigay, si Kristo nagsakripisyo ng buhay para sa atin. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil tayo wala tayong kakayanan na iligtas ang ating mga sarili. Dahil sabi ng Biblia, tayo ay hindi righteous. Tayo po'y makasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Short po tayo, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon Kristo. At dahil makasalanan, ang ating relasyon sa Panginoon ay nahiwalay, nalayo ang ating relasyon sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mayroong kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life.
Amen? So, the gift of God is eternal life. Ngayong Kapaskuhan, ang pinakadakilang regalo na pwede mong matanggap ay ang regalo ng Diyos. This is eternal life. Ang buhay na walang hanggan. Para magkaroon ng meaningful Christmas, ang iyong pagse-celebrate, ay dapat isentro ang iyong puso sa Panginoong Hesukristo. Isentro mo ang puso mo sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Number 2, ways to have a meaningful Christmas. Number 2, receive the gift of salvation. Tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan. Then, sabi ng Bible, sa Matthew chapter 1 verse 21, siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Amen? Isinilang ang Panginoon upang maging tagapagligtas. Ang pinakamahalagang regalo, no, ay hindi nabibili. No, hindi siya nabibili. Ano 'yon? 'Yun yung regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Amen? Mga kaibigan, sa mga nakikinig, hindi po tiyak ang buhay na walang hanggan. Ngayon pwede mong matiyak. No? Pwede mong matiyak ang kaligtasan kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan. Sasampalataya ka sa Panginoon so Kristo, tanggapin mo ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. Amen? Hindi magiging meaningful ang Christmas mo kung wala si Kristo sa puso mo. Hindi magiging meaningful ang Christmas kung wala si Kristo sa puso mo. So, dapat papasukin mo si Kristo. Celebrate ka. Maganda yung nagse-celebrate. Pero maganda yung merong ipinagse-celebrate na tinanggap si Kristo sa puso bilang sariling tagapagligtas. Bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Receive the gift of salvation. Ngayon, araw na to, pwede mong matanggap ang regalo ng Diyos kung sasampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Number 3, last na po ito. Ways to have a meaningful Christmas. And then number 3, live with a heart of gratitude. Live a heart of gratitude. Ibig sabihin, merong pagpapasalamat sa Diyos. Mamuhay tayo na marunong magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Amen? Pasalamatan mo ang Diyos hindi lang dahil meron ka, kundi kung ano si Kristo sa buhay mo. Amen? Huwag kang magpasalamat dahil kung ano lang ang meron ka, kundi sino si Kristo sa buhay mo. Sino ba si Kristo sa buhay mo? Ano ba si Kristo sa buhay mo? Pasalamatan mo ang Diyos. Sabi ng Bible, and everything give thanks. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng bagay na mayroon ka. Amen. Una, kaligtasan. Iniligtas ka ng Diyos mula sa kapahamakan ng impyerno. Amen. Pangalawa, kabutihan ng Diyos. Yung faithfulness ng Panginoon, no? Sa buong isang taon ay pinagpala ka ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Hindi ka iniwan ng Diyos. Sa gitna ng iyong unfaithfulness, hindi mo pagiging matapat, ang Diyos ay naging matapat pa rin sa atin. No? Pasalamat ka sa kaligtasan, magpasalamat ka sa kabutihan, katapatan ng Diyos. And dahil ang Diyos, ang sabi niya, kailanman hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Amen? So, magiging meaningful yung Christmas po natin, mga kapatid, mga kaibigan, kung
kung si Jesus ang sentro ng Pasko. Hindi yung mga regalo, mga masasarap na pagkain, hindi yung tradisyon, kundi relasyon sa Panginoon. Receive the gift of God. Receive the gift of salvation. Tanggapin mo yung regalo ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan. Live the heart of gratitude. Maging mapagpasalamat. Mamuhay ka bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, na marunong magpasalamat sa lahat ng mga bagay na mayroon ka. Sa lahat ng mga bagay na natanggap mo sa Panginoon. Una, kaligtasan. Tinanggap mo yung kaligtasan mula sa Panginoon. Pangalawa, sa katapatan ng Diyos. Kahit hindi po tayo naging matapat, ang Diyos ay nagiging matapat po sa atin. Pangatlo, sa kabutihan ng Diyos. Na lahat ng bagay binibigay ng Diyos sa atin. So yung po mga kapatid, mga kaibigan, sa umagang ito, sa mga nakikinig yan po sa inyong mga tahanan, kung hindi mo pa sure, hindi mo patiyak ang buhay na walang hanggan, wala ka pang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ngayong araw na ito, pwede mong matiyak, ang sabi ng Bible, ngayon ang kaligtasan, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Pwede kang gumawa ng desisyon. Pwede mong tanggihan o pwede mong tanggapin. Kung hindi mo patiyak ang buhay na walang hanggan, nananalangin ko ako. Igagay po kita. Igagay po kita sa panalangin. Gumawa ka ng isang desisyon. Tatanggapin mo ba o tatanggihan si Kristo? Nasa sa iyo ang desisyon. Pero sabi ng Bible, pag tinanggihan mo si Kristo, tatanggihan ka ng Diyos. Pero kung tatanggapin mo si Kristo, magkakaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon. Umaga, magpupray ako. Sa mga hindi patiyak ang buhay na walang hanggan, pwede mong sundin ang panalangin ito. Gagabayan kita. Tayo po'y manalangin. Sundin mo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos, inaamin ko po, ako po'y makasalanan at nasa daan patungo sa impyerno. Panginoong Jesus, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko rin po, Jesus, ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. Maraming pong salamat sa inyong regalo ng buhay na walang hanggan. Maghari po kayo sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayong umaga, kung tinanggap mo Panginoon Jesus sa puso mo bilang sarili mong tagapagligtas, pwede ka mag-comment dyan. Tinanggap ko si Jesus sa aking puso bilang sariling tagapagligtas. So muli, maraming pong salamat at sa inyo pong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. Maraming pong salamat.